ang wedding po ay hindi legal. Morally, saan ka makakita ng kapalaran ng ating mamayan, itataya mo sa numero? Siguro po ito ay hindi papasa kung ito yung usapang moral. The question of wedding is a question of economics. Nangyari po sa ating lalawigan, kahit pag sumasamahin mo kami ang kapulisan at lahat ng nandito, hindi matitigil ang wedding sapagkat ang pinag-uusapan po rito ay kabuhayan. Pag wala kang kakainin sa araw-araw, ano sasabihin mo? Kahit ano, gagawin mo, sisikapin mo, kumapit sa patalim. May isang pangyayari sa ating lalawigan, Nueva Ecija, in not so distant past, in the municipality of General Natividad. Natigil ang wedding nung si Mayor Pascual naupo. Hindi dahil gusto ni Mayor Pascual ito'y matigil. Hindi dahil magagaling ang ating kapulisan at magagaling ang mga mamayang Pilipino na Novosiano. Dahil ito ang wedding sa General Natividad for quite some time. Dahil po nabigyan ng trabaho ang mga tao sa General Natividad. At itong trabaho ito, ang mga tao na dati ay nasa pag-wedding ay hindi po lumalabas sapagkat sila ay may gawain. Bigyan mo ng pagkakataong kabuhayan ng mga tao at hindi na sila pupunta sa iba't iba sa init ng araw upang humanap ng kanilang pagkakitaan sa maghapon. I am not for wedding. Hindi po ako kailanman ay nahilig sa sugal. Hindi po ako kahit man lang, kahit anong sugal, ako po ay napabilang. The questions of economic is a question addressed to every member of our society. Question, legal, moral, ito po ay economic question na kailangan sagutin ng bawat isa. Yes, ako po itutol, katulad po ng sinabi ni Vice Governor Edward. Ang masasabi ko po rito, ito po ay hindi kaya sugpuin ng iisang leader lamang. Hindi po kaya sugpuin ng iisang tao lamang. Ang pagtigil po sa sugal ng wedding, ito po ay kinakailangan gampanan ng lahat ng mamamayan. Hindi po ito kaya nang sabihin lang natin, hindi ako papayag dyan. Pangalawa, kailangan po natin paigtingin ang kabuhayan dito sa ating lalawigan sapagkat kung maganda po ang larangan ng hanap buhay sa ating lalawigan, wala na pong tataya sa wedding. Kailangan po itayo natin, itaguyod natin ang kabuhayan dito sa ating lalawigan. Siguro po, mas maganda kaysa ang itutok natin sa pagtataya ng wedding, ayusin na lang po natin ang pagtatanim sa ating mga agricultural lands. Bungkalin po natin ang ating lupa. Katulad po ngayon, ang dami-dami nating mga lupang idle. Siguro po ba dapat bigyan natin ng pansin? Yung patubig na lang dito sa ating lalawigan kaysa sugal ang ating pagtuunan ng pansin. So kaya po ngayon, ako po humarap sa inyo na kahit kailan po, ako'y hindi umayon sa sugal. Sapagkat alam po natin, ang sugal, wala naman po itong maibibigay na mabuti sa ating mga mamamayan at sa ating lalawigan. Maraming salamat po. Sir GP? Magandang umaga po uli. Unang-una, ito pong issue na to ay issue hindi lamang dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito po ay issue sa karatig probinsya natin at dito po sa buong bansa. Ano ho ba ang ginagawa ng national government? Ang palagay ko po, ang inyo pong lingkod, kung sakali po, nandyan na po tayo, hindi po tayo, tutol po tayo rito. Ang importante po, yung pong mga umaasa dito po sa pangkaraniwang mamamayan, umaasa po sila rito. Marami pong nakikinabang dito. Ang inyo pong lingkod bilang mangangakal. Palagay ko po, malaki po ang magagawa kong tulong kay Gobernur sapagkat kailangan po ng lalawigan ng Nueva Ecija ay hanap buhay. Kailangan po ng mga magulang ay hanap buhay. Kailangan po ng mga kabataan pagkatapos nyo mag-aral ay hanap buhay. At yon ang pwedeng ibigay sa inyo ni GP Padiernos. At masasabi ko po bilang pangwakas, ito pong issue na to ay kailanman pinagsama-samahan na. Sumama po ang kaparian, kasama niyo po kami doon. Sumama po ang civil society, sumama po kami dyan. Kami po ni Gobernur, hindi po kami sumasang-ayon dyan. Mabuhay po, Tiga Nueva Ecija. Marami pong salamat. Isa lamang pong clarificatory question para kay Romel at kay GP. Alam niyo po, lumaki po ako sa isang baryo sa Barangay Newgan po sa Jaen. Simula po nung bata ako, nasaksihan ko at alam ko na may mga pupunta sa bahay-bahay na nangongobra ng weteng, yung pong mga kobrador. At hanggang ngayon po, na isa na po akong abogado, nakikita ko pa rin po na meron pa rin pong mga nangongobra o kobrador. Maaari po ba kayong makapagbigay ng konkretong pamamaraan
para mahikayat itong mga taong ito na magkaroon ng ibang hanap buhay. Kasi pareho po kayo nagsabi na bibigyan natin ng hanap buhay ang mga engaged sa weteng. Ano po ang konkretong pamamaraan para mahikayat natin itong mga kobrador na ito? Mauna pong sumagot si GP. Alam mo, attorney, tama yon. Ako ho, dito pinanganak, nakita ko po yung mga nangongobra ng weteng. Dito po ako nag-elementary, nakita ko po yung nangongobra ng weteng. Dito po ako nag-high school, nakita ko po yung mga nangongobra ng weteng. Lumuwas po ako na Maynila, bumalik ako, nakita ko pa rin po yung mga nangongobra ng weteng. Ngayon, tinatanong nyo, ano ho ang kailangan natin? Lalawigan ng Nueva Ecija, alam nyo ho, nung pumasok po si Governor Oyi, sakto lang ang pera o masasabi natin kulang pa. Ngayon 3 months ago po, lalawigan ng Nueva Ecija, naparangalan po sa isa sa pinakamataas na revenue collection. Tinalo po natin ang Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, Aurora at Bulacan. Ang lalawigan po ng Nueva Ecija, may nakalaan ho para sa livelihood si Governor Oyi na 25 million. Marami na po tayong nabibigyan ng trabaho. Kung sakali po si GP Pajernos po, meron po tayo dyan sa kababaihan, meron po tayo dyan sa mga magta-tricycle. Kung sakali po, dadagdagan po ni GP Pajernos na magkaroon ng hanap buhay dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, Gob, kung pwede, dagdagan natin yung budget natin. Kung tayo po ay nandun na. Katulad po nung sinabi ko kanina, ito pong ganitong klaseng hanap buhay, yung pangungubra ng mga kobrador sa weteng, yung pong hanap buhay. Katulad din po ulit na sinabi ko, tayo po ay isang lalawigan na kung saan pagsasaka ang ating number 1 ikinabubuhay. So siguro po, dapat po pagtingin natin ang larangan ng pagbubungkal ng lupa. Magbigay po tayo ng pautang sa ating mga kobrador at turuan silang magtanim. Gamitin ang mga lupa. Gumamit, meron po tayo, andyan ang CLSU, nandyan ang PCC, katulad na lang po dyan sa mga karabaw natin, yung mga imported na kalabaw para sa gatas. Siguro po, mas itulak ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapautang dito sa mga kobrador na to. Alam nyo po, nabanggit na rin lang ni Ginoong GP na ang ating pamahalaan ay may pondo sa ganitong mga klaseng mga livelihood programs. Alam niyo po, ako rin po ang chairman ng Committee on Cooperatives. Sa katunayan, kami po ay nakapagpatibay ng 25 million para po i-allocate sa ating mga pangkabuhayan projects. Subalit, ang nakakalungkot po, dito po sa huli naming mga pag-aaral, tinanong ko po ang Cooperativa PICEDO, ang Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office, nakakalungkot po sapagkat wala silang binigay sa amin na datos kung saan napunta ang 25 million na budget na ibinigay natin para sa kanila. So hanggang sa oras na to, kami po sa Sangguniang Palalawigan, in aid of legislation, hinahanap po namin kung saan dapat ilagay ang ating budget para po makatulong lalong-lalo na sa mga kaditong klaseng kasama natin dito sa ating lalawigan, yung ating mga kobrador. Kailangan po iangat natin sila. Hindi lamang sa salita, kailangan po ito'y ginagawa. Marami pong salamat. Remind lang po ang ating mga candidates, the speaker should stick to answering the topic. Okay? Next question. Ano po ang posisyon ninyo sa reproductive health bill na isinusulong sa Kongreso? Sa tingin niyo po ba itong RH bill ay makakatulong sa ekonomiya, lalo na sa